Ayan mga kabarangay, after 30 years nakapagluto ulit tayo ng kalyus. So ang kalyus nga pala ay isang Spanish food. So sabi nga pala ng amo ko nung nasa Casa de Segovia pa po tayo, sabi niya ay magluluto raw ako ng kalyus na Filipino version at katanggap-tanggap ang lasa sa mga Pilipino. So ayan, so ito ganito po ang gagawin natin kung hindi pa po tayo nakapag-vlog at hindi tayo nagbablog, hindi po tayo makapagluto ulit ng kalyus sa loob ng 30 years. Siyempre, hindi naman natin sasadyaing lutuin to para lang kainin natin sa pang-araw-araw dahil ito po ay Spanish food mga kabarangay. At syempre dahil Spanish food, gagawa tayo ng version na tanggap ang lasa para sa ating mga Pilipino. Ayan. So ayan, meron tayong goto or tuwalya. Una-una nilinis muna natin na syempre tanggalin natin yung medyo may mga itim-itim kasi yan. So kailangan natin tabasin. Ayan. Gagaya ng ginagawa po natin para malinis. At syempre bago natin ganyanin, hugasan muna natin. So, ayan, nilamas po natin sa asin yan. Baka sabihin nyo hindi po natin hinugasan yan. Hinugasan po natin yan at nilamas sa asin. Tsaka po natin yan mamaya pressure cooker para mapabilis po ang paglambot. Dahil kung lulutuin natin sa mahinang apoy o sa kalan lang, ubos po ang gas natin rito. So lugi po tayo mga kabarangay. Ayan. So ayan na, pressure cooker na po natin 1 kilong guto or tuwalya mga kabarangay ang ating binili natin rito. At i-pressure cooker lang natin sa loob ng 40 minutes, 35 to 40 minutes. Ayan. So yan nga, pagkalipas po ng 40 minutes, medyo nasingaw na po natin ang ating pressure cooker, tsaka na po natin siya tatanggalin. Ayan, malambot na po yan. Parang hindi lang malambot, pero sa totoo lang malambot na yung mga kabarangay. Ganyan naman talaga ang itsura ng guto pagka ito ay kahit malambot na, parang hindi pa rin siya malambot. So ayan, meron nga pala tayong 1/4 na balat ng baka dahil ito po ay malambot. So haluan po natin syempre para magiging masarap at syempre para pampalapot na rin. Pero hindi naman yan talaga kailangan advisable na lagyan talaga ng balat ng baka. Pwede namang purong na lang, purong tuwalya na lang. So ayan, meron din tayong carrots na hiniwa natin na medyo pa strip. Ayan, at meron tayong green and red bell pepper na hiniwa rin natin na medyo pa strip. At syempre meron tayong red onions na 1 piraso at sinap-chop-chop-chop lang po natin. At syempre yung bawang, wag natin kalimutan, lagyan din po natin mga 1 buong bawang. Ayan, hiniwa lang po natin yan. At syempre yung kamatis 2 piraso, additional na rin, dagdagan na rin po natin syempre pampalasa. So ayan, meron tayong olive oil or vegetable oil. So kung wala po tayong olives oil, huwag na po natin pilitin na olives oil ang ating gagamitin dahil una-una napakamahal po ng olives oil at so vegetable oil lang okay lang. So ayan nga, ginisa na po natin ang ating bawang, syempre sibuyas at ang kamatis. Ayan, durugin lang po natin na maigi ang ating kamatis bago natin ilagay ang ating tuwalya. Ayan, kailangan durog na durog syempre para lumabas po ang kanyang lasa ng ating kamatis. Ayan, saka natin ihalo na ron ang ating goto mga kabarangay. Ayan, special po na goto yung binili natin rito syempre para maganda at para puting-puti at puting-puti tingnan. Kaya naglagay rin po tayo rito ng 1 pirasong beef cubes. Ayan. At syempre paminta, lagyan na rin natin ng paminta yan. At syempre meron tayong 1 tomato paste. Ayan. Tomato paste po ang gamit natin rito, pero pwede naman kahit tomato sauce. Ayan. Ayan, at shoutout sa aking mga kasamahan dati sa Casa de Segovia, sa Shangri-La. Ayan, kamusta na kayo? Sa loob ng 30 years, di na po tayo nagkikita-kita. Kamusta na po ang inyong mga buhay-buhay? I-comment naman po mga kabarangay kung saan po kayo ngayon naroon, aking mga kasamahan doon sa aking mga trabaho. Ayan. So ayan, at syempre nalagay na po tayo ng beef stock or soup stock mga kabarangay. Pero kung wala, huwag na natin pilitin. Hindi naman tubig. Ayan, galing sa gripo. At syempre, ayan, takipan na po natin. At hayaan po natin siyang kumulo-kulo pa. Ayan, at naglagay tayo rito ng chorizo de Bilbao, 1 piraso. At ang ating panimpla rito ay patis. So ito po ang pinakadabis rito. Naglagay tayo ng kutsara. Siguro mga 1/4 kutsaritang asukal or 1/2 kutsaritang asukal ang ilalagay natin rito pang balance po sa lasa. At syempre kung meron tayong available na green olives, lagyan po natin. At kung meron tayong available na garbanzos, lagyan po natin. Ayan, syempre may available tayo, nalagyan natin. Pero kung wala namang problema. Ayan, at naglagay rin po tayo rito ng green and red bell pepper. So ayan, nagdagdag tayo ng additional rito ng kunting olives oil, syempre pang palasa. So ayan, dahil malambot na po ang ating tuwalya. Ayan, at naglagay na po tayo ng konting kasaba starch mga kabarangay or cornstarch. Siyempre kailangan natin medyo malapot-lapot ang ating goto, ang ating kalyus. Ayan na nga, at luto na po ang ating kalyus recipe na Pinoy version mga kabarangay na talagang tanggap-tanggap sa ating panglasa ng sa ating mga Pilipino. Ayan, ganyan lang kasimple kadali gumawa ng kalyus. Napakadali, napakasimple mga kabarangay. Ayan, at maraming salamat muli sa ating mga followers, sa ating mga silent viewers. Ayan, happy Independence
Day po ngayon. Mga kabarangay, huwag po natin kalimutan. Ngayon po ay ang araw ng ating mga bayani. Ayan, at maraming salamat muli sa inyong lahat. Sa mga gustong umorder ng ating bagnit bagoong at ang ating sukarapsa, nasa Shopee na po. Mamaya ilagay po natin yung link sa comment section ng Shopee at Lazada.